pangalan po, banal na pangalan, 99 na banal na pangalan ng Panginoong may likha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillahi. Una po sa lahat, binabati ko po kayo ng pagpapala, awa at gantimpala na nag-iisang Diyos. Sa ating mga ginagalang na miyembro ng malaking kapulungan, sa aking mahal na kapamilya at minamahal sa buhay ng yumaong Gobernador Carlos Padilla, at sa mga kapwa ko po lingkod bayan, sa mga kaibigan. Ako po ay isa sa masasabing kamag-anak ng ating ginagalang at hinahangaan at sinasaladuhan na mahal na gobernador at mambabatas. Ang amin pong pinagmulan ay sa lugar ng Nueva Ecija. Ang amin pong lolo, ang kanya pong ama ay magkasama po. Ang aking pong ama, si Assemblyman Roy Padilla at si Tito Caloy ay magkaibigan. Sila po yung mga Padilla na nakuha yung dugo ng mga Padilla mula pa po sa Espanya. Ang amin pong mga ninuno ay naglingkod sa Espanya hanggang sa nakarating po dito sa Pilipinas. Sila pa rin po ay mga lingkod bayan. Kami naman po, yung mga Padilla na napunta naman sa show business. Ang mga Padilla po kasi dalawa ang pinupuntahan. Actually, 3. May mga lingkod bayan, may mga artista, may mga abogado. Meron palang isa pa, boksingero. Yan po ang aming linya. Ako po kahit kailan, hindi ko po pinangarap na maging lingkod bayan. Ang akin pong pangarap lang talaga ay maging artista. Ngunit, dinala po ako dito ng isang alon na hindi ko po mapigil. At ang naging salamin ng pagsiservisyo sa publiko, dahil wala na po ang aking mahal na ama, ang naging salamin namin ay si Chuk Carlos. Alam nyo, sa mga nagbigay po ng pagpupugay sa kanya ngayong araw na ito, ako po'y nakaangat sa upuan sapagkat kanyang ipinaglaban, malinaw na kung ano ang ipinaglaban ng mga ninuno namin sa Espanya, na ang isa pa naming uncle doon, isa naming lolo doon, ay napukutan ng ulo dahil sa kanyang pakikipaglaban para sa mga komuneros. Ibig pong sabihin, yung mga komun na tao, katulad po ng sinabi ng ating mga magagaling na mambabatas kung paano niya pinaglaban ang mga mangingisda, ang mga maglulupa, kung paano pinaglaban ang magsasaka, kung paano ipinaglaban ang ating mga katutubo, yan po si Chuk Caloy. Nung nagkita po kami, binisita po niya ako sa Senado. Ang sabi ko sa kanya, Chuk Caloy, paano kita matutulungan sa iyong bayan, sa iyong probinsya? Ang sabi niya, relax ka lang. Hindi ko kailangan ng tulong mo doon. Tulungan mo yung iba na nahihirapan. Sapagkat dyan sa Nueva Vizcaya, kayang-kaya ko na yan. Ganyan po siya, hindi siya mapagsamantala. Siya pa nagsabi sa akin, puntahan mo yung mga nangangailangan na katutubo sa ibang lugar. Yun ang puntahan mo. Huwag na ako. Ganyan po siya. Kaya nung nabalitaan po namin ng aking kapatid na si Kuya Romel na pumanaw na si Chuk Caloy, naligaw po kami. Anong direksyon natin ngayon? Siya ang pinakamatanda sa atin, hindi po sa usapin ng edad,
kung hindi sa ideolohiya, kung paano tatakbo, kung paano natin iuungos at paano natin iaabante pa ang ating pangalan. Kaya po, mga mahal kong kababayan, napakahirap pong punuan ang sapatos na iniwan ni Tsukaloy. Pero, Tsukaloy, katulad po ng ating pag-uusap, hindi ko po kalilimutan lahat ang iyong ibinilin. Lalo na po nung lumapit ako sa iyo dyan, napakagwapo mo pa rin. Ang iyong, wala po, nakangiti ka, parang sinasabi mong, bahala ka na dyan. Hayaan niyo po, Tsukaloy, lahat po ng inyong iniwan, lalong-lalo na sa edukasyon, ipagpapatuloy po natin yan, ipaglalaban po natin yan. At kahit kailan, inshallah, ang inyo pong itinayong pangalan natin, yung ating pong apelido, kailanman, ay hindi po natin sisirain. Kaya po, mahal kong Tso, bilang panghuling salita, sa lahat, maraming salamat po sa suporta niyo po sa akin nung kumandidato ako. Isang tawag ko lang sa inyo, sabi mo, hindi ka na kailangan pumunta dito. Number 1 ka na dito. Kaya po nangyari. Number 1 ako. Pangalawa, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo, So Carlos, nung tumakbo ka sa Senado, hindi ako nakarating. Tawarin mo, So Carlos. Mahal po kita. Maraming salamat po. At this time, the wife of the late Honorable Carlos Padilla and former Governor of Nueva Vizcaya, Mrs. Ruth R. Padilla, will now deliver the response. Speaker Martin Romualdez, and all the members of the House of Representatives who are with us today. Our former speakers, Speaker Sunny Belmonte and Speaker Joe De Venecia, our friends, former members of this august body, of course, our former president of the Congressional Spouses Foundation Incorporated, Madam Gina De Venecia, sa inyo pong lahat, Secretary General Rinaldo Velasco, Secretariat, the officials and staff of the House of Representatives. Nandito rin po ang miyembro ng aming sangguniang panlalawigan. Sinamahan ho nila ako from Nueva Vizcaya. We left at 12 midnight po just to be here early morning. Gusto ko po sana silang patayuin para po makita po ninyo ang suporta po ng aming mga miyembros ng sangguniang panlalawigan, headed po by our Vice Governor, Eufemia Dacayo. Siyempre po ang aking pong mga anak, ang aking pong pamilya, relatives and friends, and the only sister of Carlos Estrella. Sa ating pong lahat, magandang umaga. Ako po ay lubusang nagpapasalamat. Nakakataba po ng puso. Pagkus kami po ay nagdadalamhati sa mga oras na ito. Kasi hindi ko po inaasahan na makita ko po na ganyan si Carlos. May 4, I left for Honolulu, Hawaii, because I was
to attend or to join a cruise in Hawaii. Before I left, he told me, "You deserve that vacation. Sabihin mo sa akin kung kailan ka magbo-board." So nag-text po ako sa kanya, boarding na ako. And his reply was, "Good to know that, but I will surely be missing you." But that was the last of it. Pagdating ko ho sa Honolulu, after I have checked in dun sa hotel namin, I received a call from my eldest son. He was crying. "Nanay, wala na po si tatay." Hindi ko po alam how I accepted it. Nalaman ko na lang ho, my classmates were comforting me kasi ho, sumalampak na ho ako sa floor. I left him. He was so healthy. He was so happy doing the things that he did. Lalo na ho, open na ngayon ang mga fiesta. Every day, siya po ay nag-a-attend ng mga meetings, fiesta. Napaka-workaholic ho. Tama po yung narinig ko sa inyo. Yung dedikasyon po niya sa kanyang trabaho. So I said, I have to go home by all means. Buti na lamang po, a friend sa Philippine Airlines talked to Mrs. Lucio Tan, and I was booked for the following flight the next day. So I traveled 10.5 hours from Honolulu to Manila and another 5.5 hours from Manila to Vizcaya. But napakasakit po. I thought when I come back from my cruise, I will see again a very beautiful face, always smiling, and for us to do the things that we did together. But unfortunately, when I arrived, I saw him in a casket. Masakit po. At first, I blamed God. Why? Why? I have been so faithful to you. Why did you take him away from me? He has so many plans. This is just almost, hindi pa nga ho, wala pang 1 year of his 3rd term as governor. Ito pong last na eleksyon, napakahirap po para sa kanya. But he did it once again. He survived. And sabi niya, I will do everything. Yung hindi ko pa nagawa sa loob ng 6 na taon ng paninilbihan ko bilang gobernador, I will see to it that all the things that I want done para lang lalong maginhawahan ang aking mga kababayan. Yung mga pangarap ko para lalong gumanda, lalong umunsan ang lalawigan ng Nueva Vizcaya na nagbigay sa akin ng buhay, na naggabay sa akin ng ilang taon, na naniwala sa aking kakayahan at liderato. I will do everything the best I can in the last term of my leadership as governor.